ating simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. sumaatin na nga ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid, sa kanyang pagdating. Ang ating paggunita sa kanyang Pasko ng pagsilang ay nagbunsod din para kay Simeon na magalak at mapuspos sa pangako ng Diyos na nagkaroon ng katuparan at kaganapan nang makita niya ang sanggol na si Jesus. Mga kapatid, umasa tayo na magkakaroon ng kaganapan ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. Kaya naman sa pagpapasimula ng ating banal na pagdiriwang, ating ngayon akuin ang ating mga pagkukulang. Pagsisiyan ng natin ang ating mga pagmamalabis, isang guni ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, lugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok Sa kalan ng Ama, maawa ka sa amin. lamang ang banal. Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan. Nung dumating ang iyong liwanag sa aming buhay, pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming may kapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak. Nakasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinunghaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya
sa kasalanan. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ay ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit sahay, ipahayag na ang puon ay dakila. Sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siya lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon sapagat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at ang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inienda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namanghang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Mga ginigilig kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kunin mo na, Panginoon. Mga kapatid, no? Tadyang ang pagdating ng ating Panginoon ay sa kabila ng ito nagdulot sa atin ng kagalakan sa ating matagal na paghihintay sa tuwing tayo nagugunita o nagdiriwang ng paggunita sa Pasko ng Pagsilang. Napakaraming aral, napakaraming pagninilay ang ating tinatanggap
Palaging bago every year eh. Palaging, there always something new every year. Not only during that season of Advent, but of course, Christmas season. Palaging may bago. Kaya naman dito sa ating Ebanghelyo ngayon, sa 5 araw na natin ang oktaba ng Pasko ng Pagsila ng Panginoon, pinahayag sa atin ngayon ang pananalig ng isang tao na matagal na naghihintay. Subalit nakapagtataka mga kapatid na hindi ba't kay tagal hinintay ni Simeon ang pagdating ng anak ng Diyos, ang Mesiyas. Ngunit parang saglit pa lamang niyang kinakalong ang sanggol na si Jesus, siya'y namamaalam na. Hindi mo nga maintindihan kung sino nga ba yung sinasabihan niya ng kunin mo na, Panginoon. Ano, ibabalik niya si Jesus? O kunin mo na, ako, Panginoon. Marahil ito'y sa pangalawa. Siya'y para bagang sinisinusuko na niya ang kanyang sarili. Kanyang isinasangguni na ang kanyang sarili. Yamang nakita na niya. Mga kapatid, kung tayo ay katatanggap mo lang ang biyaya, hindi mo dapat ito pinapakawalan. Ito'y iyong ninanamnam. Pero para kay Simeon, nagbitaw siya ng isang panata o pangako. At ang Espiritu Santo nagpahayag sa kanya na hindi niya kailanman matitigman ang kamatayan hanggat di niya nakikita ang kaligtasan ng bayang Israel. At ngayon nakita na niya, kailang tupdin niya ang kanyang binitawang salita. Kaya wika niya, kunin mo na. Kapatid, ang pagsuko ni Simeon ng kanyang sariling buhay at pagsangguni niya sa Diyos ay ang kanyang pamamaraan para tapatan. Kanyang pamamaraan para sabihing, buhay ng sanlibutan ang binigay mo. Buhay ko naman ang isusuko ko. Yan ang pagdating ni Kristo. Ang pagdating ng ating Mesiyas, mga kapatid, ay ang pagbibigay ng Diyos Ama ng buhay ng kanyang anak. Una, pagbibigay buhay. Ang pagsasabi ng kunin mo na, mga kapatid, ay ang pagbawi ng buhay. Hindi ba madalas kapag merong mga kapatid tayong pumapanaw, no, na namamatay, madalas yung mga kamag-anak, mga mahal nila sa buhay, nagtatampo sa Diyos yan. Tatampo yan. Bakit ko nasasabing tatampo? Mga kapatid, dami ng mga misang aking pinagdiwang para sa mga yumao. Pag tinatanong po ako ng mga kamag-anak, sasabihin nila, Father, mahal ba kami ng Diyos? Bakit niya kinuha ang aming mahal na ama, mahal na ina, mahal na kapatid, mahal na anak? Kinuha ng Diyos. Mga kapatid, hindi naman kinuha ng Diyos sa atin ang buhay natin o buhay na mga mahal sa buhay. Anong tawag natin doon? Binawi niya. Kaya ang tawag natin pag namamatay, binawian ng buhay. Bakit? Kasi hiram natin yung buhay sa Diyos. Pero kay Simeon, hindi niya sinasabing, bawian mo na ako ng buhay. Kunin mo na, Panginoon. Bakit? Kasi nung pinagkalooban si Simeon ng kanyang buhay, naging pagpapala ito sa kanya. Ngayon, pag ibabalik na natin sa Panginoon ang buhay, kapatid, yan ang handog natin sa Kanya. Parang raw material lang ang buhay. Pag pinagkaloob sa'yo ng Diyos, ito sa raw material. Habang nabubuhay ka, pinagbubuti mo ito, pinaglilinang mo ito, pinalalalim mo ito, pinag-iibayo mo ito. Sapagkat pag ikaw na ang nagbalik sa Panginoon, hindi na yan yung dating buhay na pinagkaloob niya na raw material. Ito ay napag-ibayo na. Kaya nga, it becomes an offering. Ang pagsasabi pala ni Simeon ng kunin mo na, Panginoon, ay para bagang ino-offer naman niya ito sa Diyos. Katulad ng pag-alay ng Diyos, Ama ng kanyang anak na dumating noong araw ng Pasko, tinatapatan ni Simeon ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay nang makita na niya ng kaganapan ng pangako ng Diyos, dumating na. Kapatid, masasayo mo ba ngayong panahon ng Pasko? Kunin mo na, O Lord. O, di ba? Pero wag na muna tayo magsasabing, kunin mo na ako, Lord, ha? Kasi namnamin muna natin, no? Yan, namnamin mo muna yung biyaya. Kasi kararating lang ni Jesus, di ba? Ito ang tinatawag nating pagbibigayan. Christmas is giving. Christmas is an offering. Christmas is indeed a continuous offering, a sacrifice from the Lord, an offering from humankind. Pag pinagtapat mo yan, masasabi mo, kunin mo na. Di ba sabi nga ng Panginoon Diyos Ama, kunin niyo ang aking anak. Yan din ang sinabi ng ating Panginoon. Di ba?
kunin niyo ang aking katawan, kanin ninyo, kunin niyo ang aking dugo, inumin ninyo, pag-aalay. So Christmas is a continuous exchange of giving. Kaya nga exchange gift di ba? Kaya ngayon mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating pagninilay, ngayong oktaba ng panahon ng Kapaskuhan, ng pagsila ng Panginoon, tingnan natin mabuti ang layunin ng Diyos. Kung ang layunin ni Simeon ay nagkaroon na ng katuparan, kunin mo na ako, Panginoon. Para bang sinasabi ng Panginoon sa atin, kunin niyo rin ang aking anak. Kunin niyo siya, namnamin niyo siya, maging makasalamuhan niyo siya, sapagkat sa Kanya ang bukal ng pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkakita ni Simeon sa sanggol na Jesus ay katuparan ng isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag-asam at kahilingan sa Ama na laging tapat sa Kanyang mga kapangako. At sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya, naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at pagkakapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binabaliwala natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya nagkakahiwalay, naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga ng mga kasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, naway pagkalooban ng walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, balutin mo kami na sa kabutihan at pagtitiyaga. Sa pagpapatuloy ng aming buhay, marapatin mong higit kaming lumago at matularan ng iyong anak. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, wala ng pawis at biyaya na langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Sangin namin, manatili kami. Patuloy kayo manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambanan niya. Aman naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay, upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo'y ngayon naging kapwa namin.
Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling ng utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng may lakas ng loob.
Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumainyo Mga rin. kapatid, magbahagi na po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilig ko mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalainawa tayo na mapagmahal na Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kagalakang dulot ng kapanganakan ni Kristo. Humayo na po tayong lahat. Ipayag natin ang kagalakan sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos.